Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito na naman po tayo sa ating programa ang Reaction Mo Birada Ko. At syempre, binabati po natin lahat po ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, baging mga taga-subaybay po natin sa abroad, lalong-lalo na po mga Epipanyo supporters. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, sa araw nito mga minamahal ko mga kababayan, hindi na po natin patatagalin pa. So, ang pamagat po ng ating programa po ngayon ay ang pamagat pala ng programa, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Chinese na pambato ni Sara Duterte, hindi makakaupo dahil hindi Filipino citizen. Sara kinarma, abante, tuwang-tuwa. Okay. So, pero bagong lahat, siyempre katulad pa ng ating nakasanayan, basahin muna po natin yung reaksyon ng ating kababayan na si Attorney Howard. Howard ba to? Kahaliaha. Okay, sabi po ni Attorney Howard, bagamat lawmaker o mambabatas kung tagurian ang mga senador, lawmakers ang 18 senador judge na nagbalik ng impeachment complaint sa Kamara de Representantes para sa legal expert at constitutional law professor na si Attorney Howard nilabag daw kasi ng 19 senador ang 1987 Constitution at ang sariling impeachment rules ng Senado. Lahat pabor kay Vice President Sara Duterte na hindi matutuloy ang impeachment trial kahit patong-patong ang high crimes na kinakaharap nito. Okay. Inakusahan ni Calleja ang 18 senador na kinabibilangan ni Escudero ng paggamit ng procedural maneuvers upang madelay hanggang sa tuluyan ng hindi isagawa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Calleja, ang desisyon ng Senado na iriman ang impeachment case na iginiit niyang hindi pinapayagan ng konstitusyon at ng impeachment rules ay hakbangin umano ng senador judge para hindi matuloy ang paglilitis at para mapigilan ang pagsasa publiko ng mga pangunahing ebidensya laban kay BP Sara. So, mismong si Attorney Howard Calleja ay nagsalita na po. Isa po tong na kilalang-kilala po na constitutional law professor, no? So, talagang masasabi po talaga natin na hindi lamang po 1, 2, 3, 4, 5, 10 ang nagsasabing mali ang ginawa ng mga senador sa pagbabalik ng impeachment, kumbaga yung kasong isinampa ng mga ng Kamara laban po kay Sara Duterte. So, nakakalungkot pong isipin mga minamahal ko mga kababayan na nagagamit po ang kapangyarihan ng ating mga senador sa hindi po tama, na kung saan nagiging protector po sila, hindi po ng taong bayan kundi ng isang taong nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Hindi sila nagiging protector ng taong bayan laban sa mapang-abusong politiko na ginagamit ng pera para lamang po magnakaw na magnakaw, kundi nagiging protector sila katulad po na nito ni Sara Duterte na halatang halata po ang lahat ng kababuyan, katarantaduhan, kagaguhan, lahat na po nasa kanya na. So wala po tayong maasahan sa 18 senador na ito. Lahat po ito ay masasabi nating tolongges, bobo, siraulo, gago, mga putang ina ninyo. Yun lang ang masasabi ko, no? So ito pa po,
Dumako naman po tayo sa naging reaksyon po o sa naging komento po ni Attorney Claire Castro. Okay, so ito po tungkol sa kung di ako nagkakamali, ito tungkol sa paggagala, no? Pagwawaldas ni Sara sa pera ng taong bayan sa pamamagitan ng kanyang pamamasyal lamang sa iba't ibang bansa. So, sabi po dito ni Attorney Claire Castro, choice ni Vice President Sara Duterte ang madalas na pagbabiyahe, tinaguri ang personal trip. Personal, yung sabihin, hindi yun para sa taong bayan. Imbes na i-focus niya yung bumawi siya dahil sa dami ng kasalanan niya, mas lalo pa pong nagliwaliw yung gaga. Mas lalo pa pong nagsayang ng pera ng taong bayan. So sabi dito, palabas ng bansa. Yan. Sabi dito, personal trip palabas ng bansa. Ulitin ko, choice ni Vice President Sara Duterte ang madalas na pagbibiyahe, tinaguro ang personal trip palabas ng bansa. Sinabi ni Presidential Communication Office PCO, Yusek Claire Castro ngayong Biyernes, Hunyo 20. Binanggit din ni Castro ang 4 na bansang pinuntahan ni VP Sara in less than a month, sabi ito, mula sa Netherlands kung saan dinalaw ang Vice President ng Vice President ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapiit sa dahig at sinabay na rin ang pagdiriwang nito ng kaarawan nitong Mayo 31 sa Qatar, sa Malaysia at ngayon ay sa Australia. Nag-celebrate siya ng kanyang kaarawan sa Netherlands, mayroon pa palang Qatar, mayroong Kuala Lumpur at ngayon Australia. So 4 na bansa in less than a month. Choice po ng Vice President yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan, that is the question, sabi ni Castro. Inaanunsyo ng Office of the Vice President o OVP ngayong Biyernes na personal ang biyahe ng Vice Presidente patungong Australia kung saan dadalo ito sa pro-Duterte rally na pre-Duterte now sa Belmorn sa Hunyo 22. So, ito yung sinasabi natin mga kababayan. Hindi po ito nakikita ng kanyang mga aliporis niya. Alam nyo, kada biyahe niya, milyon-milyon po ang halaga na nagagastos niya. Ito, pupunta na naman siya doon sa rally, doon sa, saan ba to? Sa Australia. Milyon-milyon na naman po yan. Kasi unang-una, gagastos na naman siya doon. Yung pamasahe pa lang niya, yung mga tao na kasama niya, yung mga balalay niya. Di ba? Milyon-milyon. Imbis na puntahan niya yung mga kababayan niya dito na ilang buwan niyang hindi naasikaso, yung mga lugar na hindi niya nakikita dahil hindi niya inasikaso, ayun, yun pa rin ang hilig. Sinasamantala na mayroon siyang kapangyarihan para libre lahat. Libre. Hindi naman siya gagastos kundi taong bayan eh. Ganun kagarapal. Imbis na i-google niya ang kanyang sarili para mapakita sa taong bayan na karapat dapat nga siya maging wala ibang ginawa. Puro personal trip. Personal trip. Naalala ko tuloy si dating Vice President Leni Robredo na kung saan mas nalilimutan niya ng maasikaso ang kanyang mga anak dahil mas subsub siya sa pag-aasikaso, sa pagtupad sa kanyang tungkulin bilang isang Vice Presidente. Iba ngayon. Mas inaatupag ni Sara Duterte ang kanyang personal, taong bayan, tinabi niya na. Inalis niya na. Talagang ang kanyang misyon ay humakot ng mga taong sisimpatya sa kanya. Dahil alam niya na kahit anong kasinungalingan ang gawin niya, makukulong pa rin siya at mapapanagot pa rin siya at lalabas pa rin ang ebidensya dahil hindi po mapipigilan yan. Kahit anong tabon niya. Tandaan ninyo, malaking gulo po. Pagka ginawa pa ng mga senador na tabunan siya, mas malaking gulo. Kayang-kaya ng taong bayang gumawa ng aksyon para sa mga katulad nitong mga ito. Takot na yung mga senador. Nanginginig na sa takot. Sa totoo lang, ayaw na lumabas yata ni Jinggoy. Dahil pag nakita niya yung mga tao, talagang bubugbugin sila ng mga tao. Lalong-lalo ito si Escudero.
Balita ko, nagdagdag pa ng escort. Dahil talaga pag nakita to si Escudero, hindi lang magiging rapport ng pagmumukha nito. Diba? Baka magmukhang hindi maitsurang ano yung pagmumukha nito. Baka mukhang tinapakan ng kalabaw. Diba? So, yan ang sinasabi natin. Sabi nga, makikita nyo sa galawan mahal daw ni Sara Duterte mga Pilipino, nagsiservisyo daw siya. Ito yung panahon na dapat bumawi siya dahil ilang linggo, ilang buwan, ilang ano rin siya pabalik-balik lang sa ibang bansa. Ang bawat araw-araw niya, biro mo sisweldo siya everyday. Pumapatak yung araw niya pero personal trip gagastos pa siya. Buti sana kung pupunta siya sa isang bansa para pag-uwi niya magdala siya ng limpak-limpak na pera para sa mga Pilipino, pero hindi. Hindi ganoon ang kanyang misyon. Mga kababayan, sana nakukuha ninyo, naiintindihan ninyo sinasabi ko kung matalino kayo. So yun po yung reaksyon o naging komento po ni Attorney Claire Castro. So dito naman po tayo, si Attorney Claire Castro pa din po to. Ito yung reaksyon ni Attorney Castro at tungkol po dito kay Harry Roque. So sabi po dito, Palace Press Officer Attorney Claire Castro said the Department of Justice is waiting for a formal notice regarding Attorney Harry Roque's asylum plea in the Netherlands. Sabi po dito, kung sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see, she said in a Palace briefing. So, ito yung sinasabi natin dito, mga minamahal ko mga kababayan. So, ganun pa man, dahil lang po okay, sabi po dito, mayroon pa pala. Ito ang hinihayag ni Presidential Communication Office PCO under Secretary Attorney Claire Castro sa press briefing ng Malacanang. Ngayong Biyernes, Hunyo 20, tungkol sa hindi pagdalo sorry. Iba pala to. Hindi pala to. Okay, iba to. Okay. So yun po, sabi po ni Attorney Claire Castro, wait and see. So alam naman po natin, dati ganun din naman nangyari kay kay Arnie Tevez, may pasayaw-sayaw pa nga siya, di ba? May pasayaw-sayaw pa siya na parang addict. Ganun din dito kay Harry Roque. Sa ngayon, makakasayaw-sayaw ka pa, pero nakita naman natin, di ba? Nagkaroon talaga ng katapusan yung kabaliwan, kagaguhan, katarantaduhan, kahayupan ni Arnie Tevez. Ganun din dito kay Harry Roque. Hindi na magtatagal yan, maniwala kayo. Kung si Arnie Tevez nga na mas bigatin kesa sa kanya nakuha, ito na lang isipin nyo, ito pa, kung si Rodrigo Roa Duterte nga na Panginoon niya nahuli ng Interpol na parusahan, siya pa kaya si Harry Roque, kahit anong gawin mo kasi lalabas niya, may sabihin mas makapangyarihan siya kay Duterte pag hindi siya nahuli. Kaya dapat sikapin ng DOJ, sikapin ng ating bansa na may pakita na kahit ano ka pa, mahuhuli ka. Walang digongyo, walang sara-sara, walang roke-roke, walang, diba? So although matagal kasi may proseso yan, tsaka malayo yan, pero natitiyak ko sa ayaw sa gusto ni Roque at sa ayaw ng mga supporters niya, mahuhuli siya at malalagay din siya sa kamay ng mga otoridad. Okay, dito naman po tayo. So mukhang kay Claire Castro pa rin po ito. So ayon po dito, ito ang hinayag ni Presidential Communication Office PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa press briefing ng Malacanang ngayong Biyernes, Hunyo 20, tungkol sa hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na Hunyo 28. SONA, sabi po dito ni Castro, kung hindi po siya aaten ngayon kahit siya po ay inimbita
bilang Vice President, at kung hindi niya po maririnig ang mga programa at kung ano po ang naging trabaho ng gobyerno at ni Pangulong Marcos Jr., hindi po na siguro natin kasalanan yon. It's your choice, aniya. Samantala, ito ang pangalawang beses na hindi dadalo ang Vice Presidente sa SONA ng Pangulo matapos niyang hindi rin pumunta noong 2024. Okay, wala naman pong mawawala sa atin kung hindi siya aatin, no? Choice niya yun, walang sapilitan. So choice niya yun. Kaya nga ito, kung makikita ninyo mga minamahal ko mga kababayan, yung paggagala ni Sara Duterte, kung titignan po ninyo ay talagang biro ninyo, talagang pupunta si Sara sa ibang bansa para lang hindi marinig, para lang hindi makita o yung mga naging accomplishment ng ating mahal na Pangulo. So, sa bagay, hindi naman po sasakit yung tiyan natin, hindi po sasakit yung ulo, hindi naman sasakit yung loob ng ating Pangulo kung hindi siya pupunta. Dahil expected naman po natin, talagang hindi sila pupunta dahil lulunukin nila yung sarili ng mga laway kapag narinig nila doon yung kabuuhan o yung dami ng mga accomplishment sa taong ito ng ating mahal na Pangulo. So mapapahiya si Sara, magmumukha lang siyang salamin doon, no? Na magiging tinginan ng mga tao. Ayun, yun yung nagsabi na walang nagagawa. So takot si Sara na kada lalabas sa screen, sasabihin ng ating Pangulo, tatamaan siya. So expected na natin yon, no? So tama si Attorney Claire Castro, choice niya yun. Choice niya yun. Wala tayong pakialam sa kanya kung ano. Pero sa mata ng batas, sa mata ng dapat obligado siyang pumunta para pagpapakita man lamang ng pakikiisa sa magagandang mga nagawa. Pero hindi makikiisa yan dahil unang-una wala naman siya magandang nagawa. So hindi talaga pwedeng makiisa yung isang demonyo sa kasayahan o sa pagtitipon ng mga anghel. Talagang ang demonyo ay doon yan makikipagkatipon sa mga kapwa niya demonyo. So expected na natin yan. Okay, tumako na po tayo sa pinaka-sentro po ng ating usapan. Ito po tungkol po sa ipinambato ni Sara Duterte na kung saan ay nanalo 6 district sa ika-6 na distrito ng Maynila. So nanalo po itong congressman na to, nanalo. Ang problema, natuklasan na isa pala tong pure Chinese. So nakakahiya, no? Sa dami-dami ng pwedeng itulak ni Sara, talagang Chinese ang gusto nila, no? Halata ba ninyo? Pati ito, katong niya ngayon, inendorso niya, nananalo. Pure Chinese. Grabe, Chinese ang talagang gusto ni Sara na humawak at magkaroon ng kapangyarihan. Ayaw niya ng Pilipino. Dito pa lang makikita na natin talagang maka-China itong si Sara Duterte. Kaya gusto niya, kaya ginawa niyang ipinanalo niyang congressman, siniraan niya ng todo si Kong Abante para lamang po masingit o ang humawak ng kapangyarihan sa ika-6 na distrito ay isang Chinese. So dito pa lang, booking na si Sara na talagang maka-Chinese siya. Pero, ang problema, kinarma yung Chinese, kinarma din si Sara. At syempre, kinarma din yung mga bobo, tante na nadala ni Sara. So, kaya ito yung sinasabi natin. Bawat galaw ni Sara, palpak yan. Walang mangyayaring maganda yan. Ano nangyari? Wala din, hindi rin makakaupo. At balita ko, si Congressman Abante pa rin na makakaupo. Siyang makakaupo kasi positibo na Chinese to Walang ibang pwedeng umupo kundi si Congressman Abante. Ito yung sinasabi natin. Dahil hindi na kumikilala si Sara, biro mo, bishop to Kilalang kilala si Bishop Abante bilang isang napakahusay, napakabuti, napakabait na pastor. Pero winalangya, ginawa ng issue ni Sara na samantalang kung pagdating sa issue, mas mukha namang mas marami siyang issue, ang galing manira, pero sirang-sira naman si Sara.
Ito na yung sinasabi natin, gaba yung nangyari sa kanya. 'Di ba? So buti nga sa iyo, Sara. Akala mo magwawagi ka? Ha? Akala mo magwawagi ka sa ginawa mo? Ito yung sinasabi, karma. Ha? Totoo yung karma. O, di pahiya na naman si Sara ngayon. Hindi lang yun. Pati yung youth party list nila. Yung 3 sanang uupo diyan sa kamera, wala na rin. 'Di ba? Ito yung sinasabi natin. Laging sa atin yung huling halakhak. 'Di ba? Laging nasa atin ang huling halakhak. Oo. So, congratulations po kaya Congressman Abante, 100% na po 'yan. Siya na po ang mahihirang na congressman dahil ano na positibo na may passport na na nakita na talagang siya, talagang Chinese itong naging kalaban ni Congressman Abante. Bawal sa atin 'yun, 'di ba? Kaya nga inalis natin si kaya nga pinatalsik natin si Alice Goo, 'di ba? Hindi na siya pwedeng tumakbo. Ang pwede lang sa kanya ikulong, parusahan, pagbayarin. 'Yun lang. 'Di ba? So, dahil sa nangyaring ito, akala ni Sara nagwagi na siya. Akala ni Sara panalo na siya. Hindi niya alam na may Diyos yung taong siniraan niya. Hindi katulad niya nagsasabing walang Diyos. 'Di ba? May video tayo niyan Sabi ni Sara walang Diyos. 'Di ba? Gugulat nga ako bakit ang daming naloloko diyan Si Sara na nga mismo nagsabi na hindi siya naniniwalang may Diyos. 'Di ba? Dahil di siya naniniwalang may Diyos, yung alagad ng Diyos, ayun, siniraan niya ng siniraan. Ginawan niya ng kwento. Ito naman mga bobotante, naniwala naman dito sa isang vice president na ugod ng sinungaling, ugod ng magnanakaw, ugod ng kati. 'Di ba? O ayun na pala natin. So ganun pa man, congratulations po muli kay Congressman Abante at talagang lalong lagot si Sara nito. Pag nakaupo si Congressman Abante, o kahit hindi makaupo yan bilang judge sa impeachment trial, alam ko may gagawin yan para lalong madiin at managot talaga itong si Sara sa kanyang kabulastugan. Dapat dito kay Sara talaga, sabi ko, bibigyan lang ako ng pagkakataon, papatayin ko talaga itong babae na to Sa totoo lang, uuluhin ko talaga to. Oo. Talagang tatagtarin ko talaga ng bala yung katawan nito. Ang gusto ko talaga kay Sara yung ulo Yung ulo yung magandang tagtarin ng bala sa kanya 'Di ba? Pero ganoon pa man, hayaan na natin ang batas, no? Yun ang akin lamang kung ako lang masusunod pero hindi naman ako masusunod ganoon pa man, pasya Diyos na lang natin, no? So, sa mga kababayan po natin, pakiusap po, huwag po kayo mag-skip ng ads at paki-share na lang din po at siyempre mag-like po kayo tapos mag-comment po kayo. Napaka-importante po ng inyong mga comment, ng inyong like, no? So, muli po, tulad po ng sinasabi ng Ilonggo, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.